You know. Kaya bless day po sa inyong lahat. Yan ang ating mga chicks for 45 days na chicken. 1 week na sila. Ay, 1 week. 14 days na pala, 2 weeks. Yan. 1 week pa more, magdodoble yung katawan nila. Yan ang mga manok na may siyang buhay. Kasi hindi abutin ng 40 days yan, kakatayin na para sa mga estudyante natin sa mga elementary school natin sa Orchards. Laon din naman ba? Ay, pero wala pa pala yun. Hindi mo, hindi, wala na lang. Yan, 123 yan, may dalawa na raw mortality. Bali ano na lang sila, 121 heads. Ano pa, siguro after 2 weeks uli, malalaki ng mga yan. I-update ko lang ngayon. So, nabubulol na ang kaagapay. Yan naman, so far so good, maliksi sila. Sana wala nang mamamatay. Minsan kasi ang gawain ng mga manok na yan, ng mga sisiw na yan, kain tulog, tapos pag busog, iinom, matutulog. Paggising, same thing, kakain, iinom, matutulog. Kaya para sila, palamunin nga sila eh. Kahit iba naman yung, ikaw ba naman tao, palamunin ka, madali kang tumabay. Ganyan sila. Yan, para makapagano na tayo sa mga bata, hindi na tayo bibili ng karne. Kaya pag-iusap ko sa mga kiddos, sa mga elementary student, please mag-aral kayo na mabuti para pag kayo na ang may time, hindi kayo mahihirapan sa kabuhayan. At sana within 10 to 12 years, marami na sanang professional na sa inyo guys, sa mga bata. Within 10 to 12 years may mga natapos na kayo sa pag-aaral at madali ang pag nakatapos kayo, siyempre madaling humanap ng pera, hindi katulad ng magtrabaho sa construction kung anong hirap ng trabaho at mahirap humanap ng trabaho pag wala kang pinag-aralan guys. Kaya sana marami magtapos sa baryo natin sa mga estudyante ngayon para pag time nyo na hindi kayo mahihirapan sa inyong kinabukasan guys. Sana matupad ang ating pangarap at kailangan mangarap din kayo na makatapos sa inyong pag-aaral. Maraming salamat sa inyo guys. Alam nyo naman, mahal ko kayo, kaya gusto ko ang gagawin kong lahat para mapasaya ko kayo guys. Okay, maraming salamat sa inyo, sa inyong kabaitan at pagpupursige sa pag-aaral ninyo, mga kaagapay kong mga bata. You know, yung mga sisiw natin. Para sa inyo yan guys. Tuwang-tuwa naman ako, malusog sila oh. Kaya lang ang siste, pag lumaki na sila yun, kakainin na ninyo. Kakatayin natin sila. Yan talagang buhay ng mga sisiw na yan. Oh, ang ganda. Hindi na tayo bibili ng karne, siyempre makakatipid tayo. Yan ang magandang paraan natin gawin. Kailangan magtrabaho tayo para guminawa. Yun, extra ang ating mga layers, breeders. Yan ang mga breeders natin. Magpapasisiw na tayo dyan. Yan no. Maglalagay na, mag-i-incubate na tayo ng mga itlog guys. Subukan natin mga 100. Incubate natin. Nag-usap kami kanina ng bayaw ko na itry niya mag-incubate. Yan ang mga asola natin guys. Wala nang peste. Every couple of days tinitimbran ng kuryente ng bayo ko, kaya wala na yung mga pesteng palaka dyan.
Biro mo, ilang salang sila ng asola, tapos kinakain na pala ng, buti napansin ng bayaw ko na kinakain ng palaka ang mga asola. Yun, nakatamba yung mga breeders natin. Ayun, ang bagong future ng kulungan ng sisiw. Yan, in order lang yan, tapos ang bilis ng gumawa. Oh, ang ganda. Magkano lang? 2,000 kasama na yata yung deliver. Pwede natin kargaan ng mga sisiw na yan for the future. Pag nag-incubate tayo, siyempre yung mga mapipisang sisiw dyan natin ilalagay. At yung mga gustong mag-avail ng mga sisiw guys, mag-PM lang po kayo at from the future magpo-produce po tayo ng mga sisiw. Okay? Pag hindi nila binili yung sisiw, palalakihin natin, gawin din natin mga layers. Yan ang plano sa ating munting manukan. Sana dire-diretso na yan. Bagong ano yan, bagong kulungan. Ganda. Nagandahan ako, oh. Pag nagpisa ka nga ng mga 100 heads, kayang-kaya dyan, oh, yung mga sisiw. Yun sila noon, nung mga pangalawang araw nila. Okay guys, maraming salamat po. Bye for now. Mabuhay ang mga kiddos.